Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Bunso Picayo at shoutout kay Paul Banzuela. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Fu Tian ay lalong nanlumo sa paglipad, ang paglalakbay na ito, kung ano ang hindi nakuha kahit na, ngunit sa isang iglap, ang kanyang mukha ay namamaga, hindi banggitin ang Aaron ay buhay pa, Fuye dalawang puso ay cool na cool sa sukdulan. Ang pagtataksil kay Aaron, pagpatay sa kanyang mga alagad sa alyansa, at pakikibahagi sa pagkubkob ng Aaron ay tila sapat na upang matulungan ang dalawang pamilya na mamatay. Ang mga tao sa dalawang pamilya ni Fuya ay pawang mga taong nakakita ng mga kasanayan ni Aaron. Pareho silang depressed at takot. Kung ang kapaligiran ay nangangailangan ng mas maraming yelo, magkakaroon ng mas maraming yelo. Haha, ang ilang mga tao ay talagang mahusay sa paglalaro at palihim na pag-atake. Ngayon ay buhay pa ang Aaron. Mula ngayon, sa tingin ko ay wala sa atin ang makakatulog ng maayos. Habang iniisip ito ng isang senior executive ng pamilya Ye, lalo siyang nalulumbay. Hindi niya maiwasang magmura. Hindi mo ba nakita ngayon lang? Ang tuktok ng asol na bundok ay nagdadala ng Aaron sa account na ang detalye ay kasunod lamang ng Patriarch. Paano naman tayo? Haha, orihinal na Aaron at kami ay mga kaalyado, ngunit ang ilang mga tao ay hindi sa halip, pinalo nila ang kanilang mga patpat sa nakaraan. Palagi mong sinasabi na ang pagbagsak ng Fujiya ay dahil sa pagbagsak ng Zenshan at sa tingin ko ito ay ganap na walang kaparirikan kawalan ng kakayahan ng pamamahala at madalas na pagkakamali. Nang marinig ng mga senior executive ng Fujiya ang mga salitang ito, lahat sila ay hindi nasisiyahan. Itinagilid nila ang kanilang mga ulo at hindi sila kumbinsido. Gayunpaman, walang nang-ahas na pabulaanan ang mga ito, lalo na kung paano pabulaanan ang mga ito. Napakalungkot ng mukha ni Fu Tian, ngunit gaano man siya kagalit, maaari lamang niyang paliitin ang kanyang ulo bilang isang pagong. Sa totoo lang, sobrang depressed din siya. Bakit paulit-ulit itong Aaron? Sayang lang siya. Hindi niya kayang mawala sa paningin niya ang sarili niya. Mamamatay na ba ang langit at tutulungan ko ang pamilya ko? Madali para sa isang tao na gumawa ng mali, ngunit napakahirap para sa kanya na aminin ito, lalo na para sa mga taong tulad ni Fu Tian. Kahit na ang katotohanan ay patuloy na sumasample sa mukha, hindi niya iisipin na ito ay kanyang sariling dahilan, maaari niyang sisihin ito, sisihin iyon, at kahit na isumpa ang Diyos. Kaya lang, well, ngayong nahihirapan na tayo, kailangan pa ba tayong magkaroon ng civil strife? Nagsalita si Fu Mei sa oras na ito. Ang ibig mong sabihin ay bilang manugang mo, siya ay nagpapalayaw at tumutulong sa langit. May bamulong. Mukhang nahihiya si Fu Mei. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito, biglang nalaman ng isang tao sa pamilya na si Ye Gacheng ay namumuno sa isang pangkat ng mga tao mula sa direksyon ng Kunsian Valley. Ye Gacheng, what's this guy doing here? Panipi, damn, it's haunted, is it? Is it his pleasure to humiliate us? So bumalik ka na sa amin. Isang grupo ng mga tao ang biglang nagalit, galit mula sa puso kay Ye Gacheng, kapag hindi pa siya dumating, mayroon silang pagkakataon na ilabas ang kanilang galit. Si Fu Mei ay balisa. Bagamat pinilit niyang bumalik si Hong Xing, hindi nagkasala ang magnanakaw.
Kung pupunta siya rito para hiyain ang pamilya ni Fuye, malamang nabanggitin niya itong muli. Sa oras na iyon, sa oras ng pagkabalisa, dinala ni Ye Gucheng ang mga tao na dumating. Si Ye Gucheng ay may hindi maipaliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Tinitingnan niya si Fu Mei mula sa itaas hanggang sa ibaba, na hindi lamang nagpahiya sa kanya, ngunit nakasimangot din si Ye Shijun at pinaghihinalaang tumingin sa kanya. Ye Gucheng, ano pang ginagawa mo dito? Tumayo si Fu Tian at galit na sinabi. Huwag kang mag-alala, wala akong anumang interes sa inyong dalawang pamilya. Kung gusto mong maging interesado, ito rin. Hindi natapos ni Ye Gucheng ang kanyang mga salita, ngunit itinoon niya ang kanyang mga mata kay Fu Mei sa lahat ng oras. Ye Gucheng, ano ang gusto mo? Hindi nakayanan ni Ye Shijun. Tumayo siya sa harap ni Fu Mei. Kuya, bakit mo ginagawa iyon? Lahat naman tayo ay mabubuting magkakapatid, di ba? Sabi ni Ye Gucheng na may matalinghagang ngiti. Sa mga salitang ito, sinabi niya, sige, magnegosyo tayo. Anyayahan ka naming magkampo sa lugar ng walang hanggang dagat. Pakinggan ninyo ang paanyaya ni Gucheng, tulungan ninyo ang isang grupo ng mga tao isa-isa leng, hilingin sa kanila na pumunta, ay gawin. Ye Gucheng, alam mo bang iniimbitahan tayong sumama? Sayang naman at mukhang hindi man lang hiling ang ugali mo. May iba pa tayong gagawin sa pamilya Fuya. Umalis muna tayo. Panipi. Tama, Panipi. Tinutulungan mo ang pamilya na pamahalaan, samantalahin ang pagkakataon, at mabilis na gawing hukbo si Gucheng upang malutas ang problema. Tuwang-tuwa rin ang ibang tao at sunod-sunod na lumingon. Nang makita ito, ngumiti lang si Ye Gucheng at hindi nananatili. Sa halip, tumalikod siya at dinadala ang mga tao pabalik. Sa sandaling ginawa niya ito, isang grupo ng mga tao mula sa pamilya ni Fuye ang biglang nawalan ng puso. Gusto nilang guluhin siya, ngunit tumalikod sila at umalis. Hindi siya natatakot na hindi niya maipaliwanag pagkatapos niyang bumalik. Ye Gucheng, hindi ka ba natatakot na bumalik? May nagtanong kaagad na hindi nasisiyahan. Kalayaan mong pumunta o hindi. Ang aking mga salita ay dinala rito, at wala itong kinalaman sa akin. Nakangiting sabi ni Ye Gucheng, nakakalungkot na si Ao Shihei, isang matandang lalaki, ay mabait na humiling sa akin na imbitahan ka, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Teka, agad na ikanaway ni Fu Tian ang kanyang kamay at tumingin kay Ye Gucheng, anong sinabi mo kanina? Si Ashi ba ang nagpaalam sa amin na pumunta? Si Ye Gucheng ay tumatawa at hindi sumagot. Siya ay bumalik sa kanyang sarili. Ano pa ang ginagawa mo? Fu Tian biglang hahaisang kagalakan, malakas at paraan, halika, darating ang pagkakataon. Sa sandaling sumigaw si Fu Tian, tuwang-tuwa din ang lahat. Ang tunay na Diyos ng walang hanggang dagat ay nagpadala ng isang tao upang anyayahan siya. Ano ang konsepto? Ito ang konseptong kailangan nilang paunlarin para makatulong sa kanilang pamilya. Isipin ito, tulong araw agad mayabang ng ngiti, na bahagi ng lakas na parang bumalik siya sa hanay ng tunay na pamilya ng Diyos sa pangkalahatan. Nang makitang maraming executive ng Fuye ang sabik na pumunta kay Ye Gucheng, hinailan ni Fu Tian ang kanyang kwelyo at nagkunwaring napipilitan. Bumantong hininga siya, bagamat taos-pusong inimbitahan tayo ng Diyos Shizhen, mas mabuting bumalik tayo. Fu Patriarch, anong ginagawa mo? May mga kapamilya executive agad nalilito boses. Oo, inimbitahan nila tayo. Bakit hindi tayo pumunta? Oo, kayong mga executive ng pamilya ay nababalisa at naghihinala. Talagang hindi nila alam kung paano ibibigay ni Fu Tian ang napakagandang pagkakataon. Maging ang mga senior executive ng Fujiya ay naguguluhan at naguguluhan. Sa oras na ito, si Fu Tian ay bumantong hininga, umiling, tumingin sa karamihan, at nagsabi, ang Diyos na Ao Shizhen ay isa sa pinakamalakas sa mundo. Natatakot ako na walang maraming dayuhan na maaaring ipatawag niya sa mundong ito. Naniniwala ako na kakaunti lang ang mga dayuhan na maaaring ipatawag sa kanya. At walang paraan para mamuno sa Immortality Waters. Hindi ba nakakahiya? Sa aking opinyon, ang pinakakagiat na bagay ay bumalik sa lungsod ng Chanho upang muling piliin ang pinuno ng angkan. Pag-uusapan ko ito mamaya. Naiintindihan agad ng mga executive na sumusuporta sa Fu Tian kung ano ang ibig sabihin ng Fu Tian, kahit na ipahayag nila ang kanilang suporta. It's really time to go back to self-examination. If you want to settle down outside,
You must settle down first inside. Kahit na hindi niya sinusuportahan si Fu Tian o hindi nasisiyahan sa kanya, alam niya na ang pakikibaka sa pamilya Ye ay dapat nakatuon kay Fu Tian, kung hindi, sila lang ang magdurusa. Kung titingnan ang karamihan sa mga taong tumulong sa pamilya, ang mga senior executive ng pamilyang Ye ay biglang naging pula at puti. Alam ng lahat na si Fu Tian ay kumikilos dito, ngunit hindi niya direktang malaman. Ang susi ay ang samahan siya. Kung tutuusin, kailangan niyang tulungan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng roll call. Chief Fu, saan ka nagsasalita? Nako, kanina lang din naman kami na-depressed kaya lahat kami nagsisisi sa sinabi namin na hindi dumadaan sa utak namin. Oo, para sa kapakanan ng aming pamilyang Fuya, ang pinuno ng angkan ng Fu ay inilaan ang kanyang sarili sa dahilan ng kamatayan. Paano siya magiging walang kakayahan? Lahat ay saglit na kalokohan. Huwag mong seryosohin ito, panipi. Sa katunayan, ang pinuno ng angkan ng Fu ay napakahusay sa pamamahala ng Fu clan ay gumawa ng walang kapantay na mga kontribusyon. Kung may kalokohan man noon, tulungan mo ang patriarch, hindi mo na maaalala ang buhay ng kontrabida. Sa hinaharap, ikaw na lang ang ibibigay namin. Oo, kung may magsabi man tungkol sa pagtulong sa patriarch na bumaba sa pwesto, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ang ugali ng mga senior executive ng pamilya Ye ay napalitan ng mga papuri, na nagpapasaya kay Fu Tian. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal mula nang sumikat siya kaya nabawi niya ang pangarap niyang suportahan ang kanyang pamilya. Ito ay higit pa sa isang cool na isa. Hindi ko ito maibaba. Tumikim si Fu Tian at nasiyahan sa sapilitang pagkilos. He nodded falsely, well, since everyone is a family and you all say so, I don't have to talk about anything else. Let's go. Mabuti. Masaya ang lahat, at pagkatapos ay sa ilalim ng pamumuno ni Fu Tian, naabutan ng fourth top si Ye Guocheng na malayo na ang narating. Tingnan ang rear help family, Ye Guocheng a sneer, a group of bedbugs, in front of himself, this is not still up with it. Para sa paghamak ni Ye Guocheng, walang pakialam si Fu Tian. Anyway, hindi si Ye Guocheng ang hita niya, kundi si Aoshi. Nakulong sa walang kamatayang lambak, kinaladkad pa rin ni Fu Mang at ng iba pa ang kanilang mga peklat na katawan sa lambak. Para sa walang iba, gusto lang nilang makahanap ng kaunting impormasyon tungkol kay Ivory sa chismis, ngunit hanggang sa dumating ang isang grupo ng mga tao sa lambak, wala silang makukuha. Sa lambak ng orihinal, bilang karagdagan sa mga bulaklak at puno, bundok at ilog, hindi banggitin ang mga tao, kahit na ang mga hayop ay bihirang makita. Commander Fu, nag-check up kami at wala kaming nakita. At saka, sa pagtingin sa sitwasyon sa paligid namin, hindi ito isang lugar kung saan maaaring manirahan ang mga tao o maaaring manirahan ang mga Tibetan. Ang kanyang mga tauhan ay nagulat sa oras na ito. Mali ba ang balita? Tumingin si Fu Mang kay Bai Xiaosheng. Nothing can come from nowhere. Either it is true or there is a purpose or plot. Pero matagal na tayong nasa lambak, pero wala tayong nakikitang senyales ng pananambang. Umiling si Bai Xiaosheng. Ibig mong sabihin mas mapagkakatiwalaan ito. Tulungan ang abalang kalsada. Tumango ang daang Xiaosheng, hindi ko alam. Gayunpaman, ang Aaron ay naging mabuti sa atin bago siya namatay. Kahit na namatay siya, ipinaglaban ni Ivory at Han Nayan ang ating buhay, kailangan kong hanapin sila. Ibig sabihin, hindi namin pinalampas ang anumang pagkakataon. Well, all brothers, try harder and look around. Nagkaroon ng malaking pagsabog ngayon lang sa Trap Dragon Mountain. Natatakot ako na maraming aksidente. Hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon. Maghanap tayo ng mga pahiwatig at umalis, dito sa lalong madaling panahon, nagngangalit si Fu Mang at nagpasya na makipagsapalaran. Tumango ang mga tao at nagsimulang maghanap sa lambak. Sa oras na ito, sa harap ng kwartel sa walang hanggang dagat na lugar, mayroong maraming kaguluhan. Nang marinig na dumating si Fu Tian at ang iba pa, personal na binati ni Aoshi si Fu Tian sa labas ng tent sa unang pagkakataon. Nang makita niya si Fu Tian, hindi maibuka ni Aoshi ang kanyang bibig. Fu Tian clan leader, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Nawala ang pagtanggap ni Ao mo. Sa tabi ng Aoshi, ang gaugan ng pamilya Ao at Yao Shen Pavilion ay nakatayo sa dalawang hanay.
Hindi ko talaga alam kung ano ang gustong gawin ni Aoshi. Parang basura lang. Bakit siya mismo ang gagawa? Haha, nakita ko si Aulaw. Karapat-dapat si Aulaw na maging nangungunang Diyos sa ating mundo. Ngayon ay mapalad akong makita si Aulaw. Isang malaking karangalan ang tumulong sa isang tao. Nakangiting sabi ni Futian. Kapag ngumiti si Futian, may tumulong sa likod niya, at nasa harapan niya sina Shijun at Fumei. Well, si Fujiya at Yejia ay parehong matatag na pamilya sa mundo. Sila ay mabubuting sundalo at malakas na mga tao. Inutusan ko ang mga tao na maghanda ng pagkain at alak. Nang marinig ito, nagniningning ang mga mata ng pamilya ni Fuye, at sinamahan sila ni Aoshi sa hapunan. Ano ang pamantayan? Hindi bababa sa Aaron sa tuktok ng asol na bundok. Gayunpaman, para saan ito ginagawa ni Aoshi? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po